Good morning guys! Another day, another property. Today po, pag-uusapan natin tungkol naman sa resale property dito sa Pilipinas at bakit nga ba maganda mag-invest sa ganitong klaseng property. I'm going to give you top 5 reasons why you should invest in resale properties here in the Philippines. Number 1 reason to invest in resale properties here in the Philippines is lower cost. So guys, yung resale property usually po is around 50%, no, na mas mababa compared dun sa mga current market value or yung mga properties na dine-develop ngayon. So sobrang laki ng difference niya. So around 50% po 'yan. So yan, pakita ko sa inyo yung kitchen. So guys, pagpasok nyo rito, kung mapapansin niyo, mahaba yung kanyang countertop. Ayan. And ito ay wala rin siyang column. So, sobrang nipis lang. Unlike yung mga iba kong nakikita na properties na minsan yung column hanggang dito. So, konti na lang magagamit mo. So, ito is well maintained. No? So, ang ganda ng setup ng kanyang unit. And pag binili nyo to, this property is for sale for just 3.8 million pesos. Kasama na lahat nung nandito sa loob na makikita nyo pag pinakita ko yung property. So, sobrang baba po niyan versus dun sa current market value na around 7.5 million hanggang 8 million dito sa area ng Mall of Asia. At ganitong size, 28.5 square meters. Usually, maabot pa po yan hanggang 9 million. So, for a 3.8 million property here in Mall of Asia, sobrang baba na po niyan. So, yung kitchen natin, yung countertop, kasama na rin. So, sabi ko nga, well-maintained po ito. Ito pa rin yung turnover natin. Since this one is the first project ng SMDC dito sa Mall of Asia Complex. So, na-maintain niya yung kanyang countertop. Ayan. Saka yung itong countertop sa overhead, na-maintain niya yan. Saka yung kanyang under-counter cabinet. So, na-maintain niya. So, punta naman tayo sa kanyang toilet and bath. And yung number 2 reason bakit mas maganda mag-invest sa ganitong klaseng property, dahil po yan sa prime location. Usually yung mga ganitong resale is naka-establish na siya, no? So katulad nito, nasa Mall of Asia, established na. Before kasi nung pre-selling to, wala pa yung Mall of Asia. No? So ngayon, na-establish na yung nandiyan na yung Mall of Asia, nandiyan na yung mga transport hubs, no? And maganda rito, talagang malapit ka rin sa NAIA. Ayan. So, ito, yung kanyang toilet and bath, napansin ko po, is mas malaki compared dun sa mga nakikita ko ng mga pre-selling ngayon. No, that's usually around 24 square meters lang yung mga pre-selling. But this one is a 28.5 kasama na yung balcony. So, pwede nyo nang gamitin. Meron ka na ring heater dito. Ayan, yung heater natin plus yung ating curtain, kasama na rin siya. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng glass enclosure dito. So, pwede nyo rin siyang lagyan, guys. So, it's up to you po, no, kung paano nyo siya gagawin. So, Airbnb ready na po ito. No, yung pangatlo natin, bakit maganda mag-invest sa ganitong klaseng property? Dahil itong ganitong unit po ay usually ready for occupancy na. Yung mga resale, ready for occupancy na po yan, usually, no. Unlike yung mga pre-selling na maghihintay ka ng mga around 4 to 5 years, no. And the price, sabi ko nga, is double compared to this one. So, ayan, dahil ready na siya, pwede mo na siyang gamitin, pwede ka na magkaroon ng passive income. So, yan yung pangatlo na advantage bakit mas maganda mag-invest sa ganitong klaseng property. So, puntahan natin yung kanyang dining table, dining area. So, dito, may kasama na rin yung kanyang dining table. May chairs ka na rin. May fridge ka na rin. And the microwave, ayan. Additional wall design. Yung TV kasama na rin. So, talagang gagamitin nyo na lang po. Dito naman sa kanyang sofa area, meron na rin siyang, I think this one is 2 to 3 seater, no?
na sofa. And meron rin siyang additional design dito na cladding, yan. Meron rin siyang paint or dito sa gitna, no. So ito yung kanyang additional design. Meron ka na rin dito mga lalagyanan ng mga iba mong gamit. So ayan, very simple pero yun nga. This one is a very good for Airbnb. Number 4 reasons bakit maganda mag-invest sa ganitong klaseng property. This one is a established community with complete amenities na. So again, unlike sa mga pre-selling natin na wala pa mga amenities, wala pa yung mga malls, usually talaga dinedevelop pa nila yan. This one is already developed. So, kaya kung mapapansin mo, kahit yung current market value niya mataas, is nakuha mo siya ng mas mababang presyo. So talagang this one is a very good buy, ika nga. So napakaganda na ng area. Mamaya papakita ko sa inyo yung amenities and yung paligid. So katulad niyan, nandiyan na yung Mall of Asia, Entertainment City, Okada, Soler, ano pa ba? City of Dreams, Ayala Mall, so airport, yan. So guys, so talagang established na yung ganitong klase. Kumbaga, yung presyo noon, makukuha mo pa rin ngayon. But then, hindi ka na naghintay, wala ka nang kailangang bilhin ng mga gamit, especially kung papa-Airbnb mo or long term. Ayan, so that's number 4. So, punta naman tayo sa ating bedroom. Dito, guys, meron ka ng double bed. Tapos, may wall design ka na rin. So, talagang, parang dinesign na rin talaga siya ni owner, no? So, advantage na rin yun po sa inyo kung if you will buy this one. Dahil, wala na, kumpleto na talaga siya halos. May mga cabinet na rin dito. Ayan. So, ready na po siya. Gagamitin nyo na lang. Okay. And then, if you want to have additional designs, pwede nyo rin gamitin. Ayan. You have the aircon already. No? So, split type po yan. So, kasama na po yan dun sa presyo ni owner. Nag-decide ako na i-feature to kasi nakita ko maganda talaga yung pwesto ng property. Yung pwesto niya sa building, mamaya bababa ako para pakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Mall of Asia. Sobrang ganda nung pwesto niya rito. Yung building mismo. Kasi sobrang lapit papunta Mall of Asia. And my number 5 reason bakit maganda mag-invest sa ganitong klaseng property, nabanggit ko na rin kanina, dahil meron ka ng passive income na makukuha kapag bumili ka ng ganitong klase na unit. Hindi ka na kailangan maghintay, no? Hindi ka na kailangang mainip para ma-turnover sa inyo ang inyong unit dahil ready na po siya and pwede ka na magkaroon ng passive income. So, going to the balcony, ayan. Guys, yung balcony nito, napansin ko doble yung size niya compared dun sa mga typical na binebenta ngayon ng mga pre-selling. So, this one, katulad nito, meron kang may ilalagay pa rito na, I think, 4-seater na dining table or coffee table, pwede. Tapos yung condenser niya, nandito, but then, meron ka pa rin space na malawak. Ayan. Malawak pa yung naging space mo. Sabi ko nga, unlike dun sa mga nakikita ko na minamarket namin ngayon, na halos kalahati lang, tapos pepwestuhan mo pa siya ng condenser, so wala ka na talagang space. O this one, pwede ka makapaglagay ng table, and yung view niya po, ayan, kung makikita nyo, nakaharap mismo sa amenities. You have a good view of the amenities, guys. So, kasi nasa 4th floor lang siya, kita-kita nyo talaga yung amenities, no? Hindi siya sobrang baba, hindi siya sobrang taas. Perfect lang para magkaroon ka ng magandang view dito sa amenities ng Sea Residences. Guys, ayan, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalapit going to Mall of Asia. So, from this tower, ito yung kanyang lobby. Then, meron kang driveway dito. So, lakarin natin para lang po makita nyo kung gaano siya talaga kalapit. Actually, ito yung pinakamalapit. So, ayan, makikita nyo, ito na yung globe.
Ito yung may harap ng Mall of Asia. And may mga construction po dito na ginagawa ngayon, continuously ang continuous and development. So this one is a new project ng SMDC, which is yung ICE Tower. Ongoing yung construction. So residential, ano po yan, residential offices. So pwede nyo gawing office, pwedeng residential. So ayan, from this point, yung building, makikita nyo na kaagad yung IKEA. Yan, kita ko na rito yung IKEA and Mall of Asia, saka yung going to EDSA. Ayan, so yung street po na yun, EDSA na po yun. Ayan, so lakarin po natin, no? So ayan nga, ito yung bagong tower, bagong project, yung ICE Tower. And I'm going to cross, going to Mall of Asia. So ito guys, EDSA na yan, yung street na yon. Ito po yung pinakamalapit na building sa lahat ng properties ni SMDC dito sa Mall of Asia Complex. Okay, so dun po tayo galing sa building po na yon, yung kulay blue. Papakita ko lang sa inyo going to the footbridge para maka-connect kayo sa Mall of Asia. So isa lang po to sa reasons bakit maraming nag-Airbnb or nag-check-in doon, kasi nga po sobrang lapit niya. So ayan, nasa harapan ka na ng Mall of Asia. When you turn left, papunta ka na sa mall. So ito guys, makikita nyo rito merong entrance. Patawid po ito doon sa kabilang side. So tatawid kayo na EDSA. So doon sa kabila, katapat po niyan, meron din doon na ganitong entrance din and exit. Ayan. So hindi mo na kailangan, hindi ka kailangan tumuwid dito sa kalsada mismo. So may underpass po siya going to that side, no? Then dito naman, ayan nga po yung papuntang bridge. So nilalakad ko lang. So ayan na po yung Mall of Asia. Sobrang lapit. So ayan na po yung bridge. Nakikita ko na yung bridge. Wala pa po itong, siguro po less than 500 meters lang po ito. I think mga 300 meters lang po ito, more or less, going to the bridge papuntang Mall of Asia. So ayan, kompleto na rin dito yung ating transport hub dyan sa harapan ng Mall of Asia. Meron na rin po dyan mga free rides going to Entertainment City. Sobrang ganda nung pwesto ng building at nung pwesto ng unit dun sa C Residences. So ayan guys, ito na po yon. Dito na ako sa bridge. Tatawid na lang po ako papuntang Mall of Asia. So ganun lang po siya kalapit. Sobrang ganda ng location niya. Sobrang ganda ng pwesto. Ayan. Ito yung harapan ng Mall of Asia Complex. So ayan guys, nabanggit ko na po sa inyo yung top 5 reasons bakit maganda mag-invest sa ganitong klaseng properties dito sa Pilipinas. And kung interested po kayo, let me know po. Nandyan po yung aking mobile number, email address. Pwede niyo po ako makontak through Viber and WhatsApp. Ayan. So, let me know lang po para mabigay ko pa sa inyo yung additional details at yung steps paano ma-transfer sa inyo yung inyong property. And please subscribe na rin po doon sa ating mga first-time viewers para masubaybayan nyo po yung ating mga videos. May mga susunod pa po ako mga iba vlogs like interior designs, ayan, featured properties, kaya subscribe lang po kayo. And again guys, thank you so much sa patuloy niyong suporta at panonood dito sa yung channel at palagi niyo punto pa rin ang inyong mga pangarap.